Hello guys, alam niyo na rin lahat. Unang-una sa lahat, humihingi ako ng sorry sa mga nadamay, sa mga na-disappoint, at sa mga nasaktan, lalong-lalo na po dun sa ex-partner ko na nanay ng anak ko. And bago po ako magsalita, gusto ko pong sabihin sa inyo na yes po, nag-cheat po ako, naloko ko yung partner ko, at totoo po yun lahat. At inaamin ko po yun sa inyo lahat. And I take full responsibility po sa lahat ng mga nangyari. Magsasalita po ako, hindi para linisin yung pangalan ko. Dahil yes, kahit saan tignan po, mali po yung ginawa ko. Pero after almost 3 years, siguro need ko na rin mapahayag yung side ko sa lahat ng mga nangyari at mga lumabas na issue sa amin. Sa haba ng panahon, mas pinili kong itago to at mas pinili kong hawakan mag-isa. And mas pinili ko na hindi to sabihin sa family ko or sa malalapit sa akin. Mas ginusto ko na dalhin ko to mag-isa. I believe na hindi siya magsasalita dito. Ganyan ho si Jomar. Sa tuwing meron siyang issue na ganito, hindi siya nagsasalita. Hinahayaan niya lang na mamatay yung issue. So, yes po, lahat yun totoo yun. Na never ako nagsalita sa mga lumabas na issue sa amin. Kasi para sa akin, mas hinawakan ko, mas pinoprotektahan ko yung family ko, at mas pinili na hindi magsalita sa haba ng panahon. Kasi naniniwala ako na mas magiging maayos kung aayusin nyo to ng pribado. At dahil kung sa social media to mailalabas, alam natin na maraming reaksyon, maraming samot-samong iba't ibang kwento ang mangyayari at pwede magpabigat ng problema. Sa haba ng panahon ng pananahimik at pagprotekta ko sa family ko, lalo na sa kanya, kaso yung ex-partner ko mismo yung naglagay sa amin sa ganito na namang sitwasyon upang maging bukas na sulatan yung buhay namin para mag-lead sa mga tao na gumawa ng sari-saring kwento at mga reaksyon na hindi naman totoo. Uulitin ko po, nag-cheat po ako, nagloko ako sa partner ko, nakagawa ko ng mali sa kanya, hindi ko po yun itatanggi. Pero lahat po ng nagawa kong kasalanan sa kanya is parte na ng nakaraan namin. At hindi rin po totoo na ngayon niya lang nalaman to lahat. Hayaan niyo pong sabihin ko yung side ko sa mga totoong nangyari at kung bakit humantong ako sa pagluloko ko sa partner ko. Hindi ko po intention na mahati yung reaksyon niyo sa sasabihin ko. Ulitin ko po, kasalanan ko to at walang ibang dapat sisihin sa mga nangyari dahil nagawa ko talaga to. And this is the side of my story. Yung relasyon po namin is naging on and off sa mga nagdaang panahon at madalas mag-away kami is sa family ko, sa anak ko na mas madalas namin pag-awayan. Kung mapapansin nyo, hindi ko na ipopost yung anak ko na yun, si Yomar, sa loob ng mahabang panahon. Kung may ipopost ko man siya, birthday niya lang, at Pasko or bagong taon. Kaya maraming hindi nakakaalam na meron pa akong isang anak. Bakit ba kami naging on and off dati? Nasasaktan lang din ako sa naging treatment niya sa magulang ko, sa anak ko, na lagi namin pinag-aawayan. At tumantong dun na kailangan kong tiisin yung isa kong anak para lang hindi kami mag-away. Alam ko madaming magagalit sa akin dito, pero yes, opo, ayun yung decision na ginawa ko dati. Tinis ko yung anak ko, inato-place ko siya sa buhay namin. At sa haba ng panahon ng pagtitiis ko dun sa anak ko, nakita niya or nahanap niya yung pamilya sa mismong hindi niya pa mga kadugo. Which is dun yun sa pamilya ng dati kong ex. Yung dati kong ex, siya yung tumayong nanay, magulang, kay Yomar kahit di niya kadugo. Simula bata, siya na yung nag-alaga. At ito yung mag-lead lagi para lagi namin pag-awayan yung ex ko sa haba ng panahon. Madalas din namin pag-awayan yun na pag pumupunta si Yomar dun sa pamilya ng dati kong ex is talagang nag-aaway kami. Kasi nililihim nung bata yung pagpunta niya dun. Pero siguro, hindi ko siya masisisi kasi ako mismo sa sarili ko, hindi ko nabigay sa kanya yung gusto niya. Pag kailangan niya ako, lagi akong wala. Mas pinipili kong burahin pag chinachat niya ako. Pag need niya ng ama, binubura ko yun para hindi lang kami mag-away ng ex-partner ko. Nakita niya yung pamilya sa mga hindi niya kadugo. At hindi ko siya masisisi doon. Kaya marami sa inyo na hindi talaga siya nakita sa vlog namin. Kung makikita man siya, siguro madadaanan lang ng camera. Decision ko yun. Hindi yun sinabi at hindi yun ginusto rin ng ex-partner ko. Naging decision ko na lang yun kasi sa tuwing napupunta sa bahay si Yomar, pinag-aawayan namin yun. And sa akin, bilang tatay, napakasakit nun na kailangan ko siyang pauwiin dun sa bahay para at hayaan na lang mag-isa sa dun
kaysa masira yung pamilya namin. And di ko naman masisisi yung ex-partner ko kasi sinubukan niya namang mahalin yung bata. At sinubukan niya maging magulang. Pero may mga times talaga na pag nasa amin siya is pag nakakagawa ng mali yung bata, napupunta to sa pagmumura, sa mga masasakit na salita, which is para sa akin, wala akong ginagawa. Yun, napakasakit nun sa akin. Kasi mas pinipili ko na lang na hindi kami mag-away kaysa dun sa nararamdaman ng anak ko. Kaya yung mga time na yun, mas pinili ko na lang na pabayaan na lang siya dun sa kabila namin bahay at padalan lagi ng pera, pagkain. Naintindihan ko naman siya na gusto niya lang disiplinahin yung bata, pero yung way niya kasi ng pagdidisiplina is para sa akin masakit kasi hindi ko kayang gawin yun sa anak ko and sa anak namin. Kaya siguro may mga times na yung bata is pupunta dun sa pamilya ng dati kong ex na tumayong magulang niya rin naman at ayun talaga yung lagi namin pag-awayan at madawit palagi yung pangalan ng dati kong ex. And alam kong mali rin na gawin ni Yomar yun, pero siguro iniintindi ko na lang yun eh. Yun na lang yung way niya siguro para para maramdaman niya na meron siyang pamilya. With alam kong tinry naman namin, pero may times talaga na mas pinipili ko na lang na mapalayo siya sa amin kasi habang malapit sa amin yung bata is mas lalo kami nag-aaway. Kaya yun yung tiniis ko, kinimkim ko ng mga taon na yan. And 2023, dito na lahat mababago yung buhay ko. Yung treatment ko sa partner ko at makagawa ko na magloko ako sa kanya. May 2023 lumabas tong issue na to. May post niya kami nung dating partner ko sa vlog at umani ng sari-saring reaksyon, sari-saring pananaw, yung iba ay paninira. At dahilan para maging isang malaki tong issue ng taon na yun. At ang dahilan din sa malaking dagok sa buhay namin at ma-depress at malugmok kami. After ng lahat ng yan, mas minabuti namin nakausapin siya, yung ex-partner ko ng mama ko, para ipabura na yung post dahil sobrang laki na ng issue, dahil may mga nasisira ng tao. Minabuti namin kausapin siya na puntahan siya sa bahay, kausapin namin siya ng mama ko na burahin na. And pagpunta namin doon sa bahay namin, kasama yung mama ko, doon na nagsimula na pagmumurahin niya kami ng mama ko at sabihan kung ano-anong masasakit na salita. Which is inaalala lang namin siya dahil yung pinost niya at yung ginawa niyang malaking issue na yon is mapupunta na sa isang legal na proseso. Kaya wala kaming inisip noon mga araw na yun, pabura na para matapos na and bawiin na lahat ng mga sinabi niya, pero sa kabila ng lahat ng yon, pinagmumura niya kami ng mama ko na napakasakit sa akin kasi walang sino mang anak ang gustong makakita sa ganung sitwasyon ng mama ko. Bagkos na nahimik ako noon, mas sinabi ko, nag-aalala ako sa inyo, mas nag-aalala ako sa anak natin kung sakaling magkaroon to ng legal na proseso. Pero ganun yung nangyari. At mas tiniis ko na lang, mas inisip ko pa rin siya kasi kailangan niya ako sa mga araw na yun sa laban niya sa buhay niya. Sa kabila ng pagkalugmok namin at pagka-depress namin, mas pinili kong ayusin, magmakaawa sa kabila na wag nang ituloy yung legal na proseso na yun. Alang-alang sa amin at sa anak ko, kay Seti. Nagpapasalamat ako doon dahil napatawad kami ng kabila at hinayaan na lang ang mga nangyari. At para hindi na ituloy yung legal na proseso na gagawin nila. At para ma-post ko to. Kilala ko yung ex-partner ko. Minsan kasi mas pinapairal niya yung damdamin niya. Siguro nasasaktan siya pero hindi tama na laging ipopost natin yung mga nangyayari. Kasi lahat ng mga actions natin is may consequence yun. So yung mga time na yan, mas pinili kong akuin lahat ng mga reaksyon ng tao, yung mga bato ng tao. Mas pinili kong saluin na lang yung lahat. Kasi mas inintindi ko siya na kaya siguro niya nagawa na i-post kami is nasasaktan lang siya. Inintindi ko yun. May mali rin naman ako ng that time na yun, pero pumunta lang naman ako ng Siargao noon dahil para magtrabaho. Kaya after noon, nag-heal kami, pinahinga namin sarili namin. And that time din, naghiwalay din kami niyan nung panahon na yan. Magkaroon na kami ng healing sa puso namin sa mga nangyari nung pagpo-post niya na yan. Mas pinili namin ayusin ulit yung pamilya namin. At ito na yung time na umamin naman siya sa akin na kumakausap siya ng lalaki. And nakita daw sila noon once sa labas. Pero para sa akin ang sakit nun kasi para sa akin gusto ko. Sa akin lang siya eh. Yung mga panahon na yun eh. Pero yung kumausap siya ng lalaki at makipagkita ng isang beses is para sa akin napakasakit nun. Pero mas pinili ko na lang na ayusin yung pamilya namin. Kalimutan yung lahat. Sa loob-loob ko ang sakit nun. Kaya dito na kami nagsimula mag-vlog. Yun, nanliligaw ako sa kanya. So naging maayos yung relasyon namin. Nagpatuloy kami sa buhay.
At August 10, dito ko na malalaman lahat na magpapabago sa buhay ko, sa treatment ko lalo sa kanya at mag-lead to para makagawa na ako ng mali sa kanya. At nung August 10, 2023, habang namamalengke sila ng kaibigan ko dahil nga birthday ko nun, hindi ko sinasadyang mabuksan yung laptop ko na naka-open yung Facebook niya, na nakalimutan niyang i-log out. Doon ko na mababasa at matutuklasan ang lahat sa kanya. Mismong sa bahay pa namin nangyayari ang lahat. Hindi ko lubos maisip at napahinto na lang ako ng mga araw na yun kasi sobrang sakit ng mga nababasa ko. Yung video na mismo na siya yung nagbibideo na sweet sila dun sa mismong bahay namin. Aray ko. Lods, ba't andito ka, Lods? Nagawa niya tong patulugin mismo sa kwarto namin. Napatigil ako, hindi ko alam yung gagawin ko, hindi ko alam yung mararamdaman ko ng mga oras na yon. At tinignan ko yung CCTV kasi sabi ko, hindi niya kayang gawin to. Hindi niya magagawa sa akin yon kasi ako lang mahal nun. Nung makita ko na yung sa CCTV namin, na hindi niya alam na gumagana yon, ako alam ko na gumagana yon. So pagbukas ko nun, dun ko na talaga napatunayan na may pumapasok talaga sa bahay namin. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Sobrang sakit lang kasi gusto ko sa akin lang siya. Gusto ko sa akin niya lang sinasabi yung mga bagay na yan. Gusto ko ako lang makakatanggap ng mga ganyan. At pinagtapat-tapat ko yung mga nangyari, yung mga araw kung kailan nangyari yun sa bahay namin. At di ko lubos maisip na nakaya niya kaming i-post dati. At nakita niya kung gaano ko naglugmok sa problema na yon, na-depress sa mga issue na yon, sa kabila na siya pa lang may ginagawa sa likod ko. Ang daming tanong sa isip ko niya na kung bakit sa bahay, bakit kasama niya pa yung anak ko, bakit nakaya niyang i-post ako dati. Ang dami kong tanong, puro tanong sa isip ko kung bakit, puro na lang bakit. Is kaya niya palang magawa sa akin yan at mas worse pa sa iniisip ko. And the time na yun, after na naghiwalay kami, yes nakipaghiwalay ako nun kasi sobrang sakit talaga ng mga panahon na yan. At naging co-parenting kami ng matagal din. At doon na, at ayun na yung dahilan kung bakit napunta ako sa pagbisyo at sa pambababae. Opo, yes, mali po na gumawa ng mali sa pagkakamali ng iba. Yes po, totoo naman po yun. Pero yung mga time na yan, hindi ko alam paano i-handle yung ganong sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi sobrang nanlito ako sa sarili ko. Nag-aalit sa sarili ko. Na gusto ko ako yun. Na sa akin lang yun. Lahat ng mga sinasabi niya doon gusto ko sa akin lang. Ako lang. Na kahit inaayos niya, naging bulag ako sa kasalanan niya at makagawa sa kanya na mag-cheat ako. Kahit hindi kami ng mga panahon na yun, masasabi kong cheating yung ginawa ko. Yes, inaamin ko yun. Cheating pa rin na kahit wala kami. Alam kong mahal ko pa siya tsaka alam kong inaayos niya pa. Kaya masasabi kong cheating pa rin yung ginawa ko. Hindi ko siya sinisisi sa mga kasalanan niya pero yung mga panahon na yan, yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko lubos maisip at hindi ko alam yung gagawin kong desisyon. And yung mga time na yan na naging bulag ako sa kasalanan niya, yung time na hindi ko na rin makilala yung sarili ko. Yung time na nasa dilim ako ng mga panahon na yan kasi yung naging way ko siguro ng mga panahon na yan para kahit papaano maka-exit sa sakit, which is mali at inaamin ko, mali yung ginawa ko. Mali na mag-cheat. Aminin ko yun yung ginawa kong way para kahit papaano makita ko yung worth ko ng mga panahon na yan kasi sobrang nanlilita ko. At sa tuwing mag-aaway kami sa chat, nagagawa niya pang sabihin sa akin to. Yung dahilan para mas lalo akong mangliit sa sarili ko. Ano bang gagawin ko? Ano pa bang tiis ang kaya kong ibigay ng mga panahon na yan? At yung mga panahon na yan, naisip ko na wala na. Parang gantihan na lang to kasi may mga nalalaman pa rin ako sa past niya na may ginagawa pa rin pala siya sa past. At lalong yun, wala. Naisip ko ng mga panahon na yun, wala nang patutungan yung relasyon na to. Inaayos na lang namin to para sa bata. Yun yung thinking ko dati. So after noon 2023-2024, naging on and off ng malala yung relasyon namin. May mga times din na may nahuhuli pa ako sa kanya. Nakipagkita siya sa ex niya rin. Kasi nga, yun, biglang nagtapat-tapat sa akin na lagi siyang bintang ng bintang sa ex ko pero siya pala may ginagawang ganon.
mismong binyag ng anak namin, yung pas niya, may lalaki doon na di ko kilala kasi alam ko lahat ng bisita ng bata kasi kami nag-iimbita. So may nagpunta doon na yun pala is nakakausap niya rin. Na mas lalong nagpasakit sa akin at sumuko na ng tuluyan. Sabi ko sa sarili ko na wala na. Wala nang pupuntahan tong relasyon namin. Binubuo na lang namin to para kay Seti. After lahat-lahat ng nangyari, may pumasok at may na-realize ako sa isip ko na hindi habang buhay ganito. Ang ginawa ko, naghil muna ako sa sarili ko. Inuna kong patawarin yung sarili ko sa mga nagawa ko sa nakaraan. At sinimulan kong tanggapin lahat ng mga pagkakamali niya. Kasi sabi ko sa sarili ko, may mga mali rin ako nagawa sa kanya. Hindi kami perpekto. Nagkamali siya, nagkamali ako. Siguro time na para ayusin. Kaya bago matapos yung 2024, gusto ko nang ayusin yung pamilya ko. Pero yung pagdating ng 2025, doon niya na nalaman lahat ng mga ginagawa ko sa nakaraan ko. Kaya napakasakit para sa akin na masabi niya to na ngayon niya lang nalaman ng lahat. Pero makikita nyo na inamin ko sa kanya 2025 pa lang. Lahat inamin ko sa kanya. After namin ayusin at magkapatawaran at aminin ko na rin lahat ng mga kasalanan ko, naging maayos yung takbo ng relasyon namin. Nakita ko na talagang minahal niya na yung anak ko. Nakita ko yung pagmamahal niya sa pamilya ko. Na talagang grateful ako kasi yun lang pala yung paraan para maging maayos kami. I-surrender ko sa kanya lahat. Ultimo account ko, lahat po na hindi namin nagagawa dati, sinurrender ko na sa kanya kasi gusto ko ng bago at kalimutan na yung mga masasakit sa nakaraan. So after nun, naging maayos yung relasyon namin na hindi namin nagawa sa haba ng panahon. Pero talagang susubukin kami ng panahon at naghiwalay kami 2026. Na imbis bumalik ako sa dati, sa bisyo, sa pambababae, mas nakita ko yung sarili ko na mas gusto kong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. At dahilan para mas mabuo ko yung sarili ko. Pero hindi ko alam kung ano yung nagtulak sa ex-partner ko para masabi niya yung mga ganitong bagay. Na kahit alam niya naman kung ano yung totoo. Alam ko kung sino mas nakakilala sa akin at siya yun. And ulitin ko, cheating is a choice, yes. Ginawa ko, nagloko po ako sa partner ko. Hindi ko itatanggi yun. And humihingi ako ng tawad sa mga nasaktan, sa mga nadamay, and sa mga na-disappoint. Hindi ko lang matanggap na hinayaan na naman ako sa ganitong sitwasyon na alam mo na hindi ko kayang gawin sa'yo. Kaya kahit anong pagpo-post mo sa akin, hindi ko ginawa na magsalita. Kasi alam ko yung hirap sa sitwasyon na to. At ayoko mapunta sa yun. Again po, hindi ko hinahati yung reaction nyo. Ito po yung side ng story ko. And sana patawarin mo ako kung kailangan kong masabi to. After all these years. Siguro ito na rin yung time na mapapalaya ko na rin yung sarili ko. Sa lahat-lahat. And sana may matutunan po tayo ditong lesson sa mga pagkakamali ko. Na walang mangyayaring maganda kung lulukohin natin yung partner natin. Araw-araw na konsyensya, gabi-gabi na pag-iisip, at sa worst scenario is masira yung relasyon. At gusto kong sabihin na part na ng past namin yun, napatawad na namin yung isa't isa. Mali ako, sana ako na lang po yung batuin yun ng masasakit na salita at magkaroon na lang po ng peace dun sa mag-ina ko. Ayun po yung last request ko sa inyo and sana mag-move forward na tayo lahat. Hindi lahat ng pagkakamali natin sa buhay is ginusto lang talaga natin or talagang masama lang tayong tao. Minsan talaga, kaya tayo nakagawa ng mga mali is may pinanggalingan, may malalim na dahilan. Pero hindi ko po sinasabing excuse yun para gumawa tayo ng mali. Ang importante po is natututo tayo sa mga mali natin at inaamin natin kung ano yung mga mali natin. And ito po ang una at huli na magsasalita ako sa issue na to. Message ko sa isang anak, Yomar. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. At nagpapasalamat ako sa kabila ng lahat ng nangyari. Minahal mo kami. At alam kong nakita mo naman na minahal ka namin, di ba? Patawarin mo ako sa mga times na kailangan mo ng papa. Wala ako ng mga times na yan. Pag
kailangan mo ng kausap ng mga panahon na yan pag malungkot ka. Wala yung papa mo para mag-comfort sa'yo. Yung mga best time ng buhay mo. Pag gusto mong ikwento sa akin, wala ako. Hindi ko alam yung pakiramdam na mag-isang matulog ka. Hindi ko alam yung pakiramdam mo na mag-isa mong inaasikaso yung pagpasok mo. Hindi ko man lang nakuha yung card mo sa school. Pag kailangan ng magulang sa school, lagi akong wala. Gusto kong patawarin mo ako. Gusto kong malaman mo na mahal ka na papa. Babawi rin ako sa'yo. Pinapangako ko yun. Mahal na mahal kita. Yan to my ex-partner. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Yung mga times na sobrang hirap ko nang mahalin, hindi mo ako sinukuan. Hindi mo ako iniwanan. Mga times na mahina ako, nandyan ka para sa akin. Minahal mo lahat ng mga hindi ka mahal-mahal sa akin. Yung mga panahon na hindi ako kamahal-mahal, hindi mo ako iniwanan. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko, sa mga kasalanan ko. Sana balang araw magkapatawaran tayo. At maayos natin yung family natin. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, at salamat dahil sa kabila ng lahat ng yan, minahal mo pa rin ako. Maraming salamat sa'yo. Resetti, patawarin mo si Papa. Hindi mo naging mabuting partner si Papa. Gusto ko malaman mo na sobrang mahal kita kung ba't nagawa ko tiisin lahat, kayanin lahat. Hindi man maganda yung naging ending namin ni mami mo. Pero gusto ko malaman mo na ako yung papa mo kahit kailan. Hindi, walang ibang makakapagpabago nun. Mahal na mahal kita. Sinubukan namin ni mami laban lahat. Pero alam ko balang araw, magiging maayos lahat. At iniwala ko na mabibigay namin sa'yo yung pinakagusto mong buhay. Patawarin mo kung kailangan natin umabot sa ganito. Patawarin niyo ako ni mami. Sa lahat, mahal na mahal kita kung bakit nakayano ko lahat gawin to. Pinotektahan ko kayo. Sorry. Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung binigay sa akin. Yung binigay ka sa akin ng mama mo. Pataparin mo ako sa lahat. Mahal na mahal ka ni Papa. And ito po yung side ng story ko.